Kasing init ho Marso. ng eleksyon, Oo. naming na time ito. Nakasalinyo natin ang ating chairman ng Commission on Elections, COMELEC, dahil meron silang dapat gawin sa mga balotang iniimprenta yung pagberipika ho niyan. Ganun pala ka-meticuloso yun, Nuwing. Isa-isahin mo. Ay, milyon-milyon na pahina yung kailangan mong i-verify. yes. Chairman, magandang umaga. Chairman George Garcia po ng COMELEC. Magandang umaga po, Chairman. Good morning, Chairman. Magandang umaga po, Ma'am Weng, Sir Weng. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Gusto ko yung Chairman, kahit anong oras, hindi nagbabago ang Yung energy level, no? boses, di ba? Oo. Parang hindi nata kayo natutulog, Chairman. Di ba kayo good morning. na-overpatig, Chairman? Di ba? Biyahe dito, biyahe doon. Oo. Sir, ganito lang. Pakipaliwanag nga sa amin yung verification process ng mga balota kasi nagngangamba din kami dahil maliit pa yung porsyento ng na-verify out of the many na nagagawa pong i-imprenta sa NPO. Tama po kayo, Ma'am Weng. Una po muna, Sir Weng, ang ating po i-imprenta ay 72,047,000. So yung sa 72 million sa kasalukuyan, tayo po ay almost 28 o almost 30 million na ang ating po na-imprenta at ito po ay nagre-representa ng 41% ng dapat na i-imprenta natin sa buong Pilipinas. Bawat ini-imprenta po ng mga balota ay hindi naman po lahat ng yan ay perfect. Parang pera din na ginagawa natin, meron talagang mga sumasablay, meron talagang mali ang cut, mali ang kulay o kaya naman nagkaroon ng smudge. Kaya po dalawang level po ang verification na ginagawa natin. Pagkatapos ma-imprenta, isipin niyo po per precinct, per municipality, per province at per region at buong bansa. Ang ginagawa po natin may manual verification. Meron po tayong mahigit ng 1,000 na mga tauhan na nasa National Printing Office at naandyan po sa Quezon City na kung saan bine-verify po manually yung mga balota sa kanilang mga mata. Pag po ito ay hindi nakapasa sa mata nila, hindi na po ito dadaan pa sa makina hanggang level nila rejected na kaagad o defective na kaagad yung balota. Ngayon po, kung sakali naman pumasa ito sa kanilang panlasa, paningin at base sa tingin nila ay okay naman, yung mga kulay, cut at walang smudge, ito po ipadadaanin naman sa bawat makina na nando sa harapan nila. At doon naman, ang makina ay pwede magsabi kung nag-pass or fail yung mismong pag-test doon sa balota. So, yun po ang kadahilanan kung bakit nagre-resulta ng medyo may ilang porsyento na defective ballots. At ang bayad po kasi natin sa NPO ay based doon sa good ballots. Hindi po babayaran pagka defective ballots po. At ang pinakamahirap, Sir Weng at Ma'am Weng, ay yung pong magre-reprint tayo sa bawat presinto kung ilan yung nakitang defective ng mata at ng makina, and at the same time ay maliban po doon magkakaroon na naman ng verification after po noong reprinting ng mga balota na yan. Chairman, ilan na ho ang mga na-reject na Yan, mga... yung bating average po ng rejection ng balota. Kasi sabi nyo, metikuloso pala yan. Bukod doon Pumasa sa mata mo. Sa mata, may makina pa. Makina. Paano pag hindi pumasa sa makina? Oo. Pero pumasa sa Ngayon mata. po ay mga 7 to 8% naman po ang ating rejected or defective ballots. Hindi po ito ganun kataas. Yes. Mababa naman po yan. Kaya lang kinakailangan talagang mag-reprint ng mga balota na hindi po pwede kasing ipadala namin sa bawat presinto. Kahit kulang yan ng 2 o 3 ay may kulang. Kinakailangan, Ma'am Weng, na ipadadala natin ng eksaktong bilang. Baka kasi pag hinalaan pa yung mga guro kung saan nadala yung kulang ng mga balota. Yung pong yung pag-isa-isa sa balot, as in actual na bawat isa dyan, kailangan kilatisin ng mata at saka ng makina? Ay, opo. Hindi yan random, no, Chairman? Hindi random. Hindi po. Talagang nung sinama po natin ng mga miyembro ng media, ipinakita po natin kung paano talaga bine-verify isa-isa ng lahat ng mga tauhan natin. At yun po ang kadahilanan kung bakit nabubulunan ang verification kumpara sa printing. Sa ngayon, ang verification namin umaabot ng mga 5.5 to 6 million pa lamang. Samantalang ang nai-imprenta na natin ay almost 30 million. So ganyan po kahaba yung hahabuli namin. Base po sa estima natin, Opo, Sir Weng. Base po sa estima natin, mga more or less mga March 19 hanggang 21, matatapos tayo sa printing ng balota. At yan yung sinasabi ko sa inyo dati, na huwag kayong mag-alala, kaya natin yung printing na yan. Pero siyempre, kinakailangang habulin namin yung verification. At ang aming pong timeline dyan, ang ating na-set ay yung April 14, dapat tapos din yung verification. Dahil bawat pagka-verify po ng mga balota na ayos po yan sa bawat presinto, ay dinadala naman po yan sa packing committee namin.
Doon po ini-impake po yan na maganda yung pressurized na impake at pagkatapos po ito po isi-shipping doon sa ating mga iba't ibang probinsya or municipalities. Ang ibig sabihin, dapat dumating ang lahat ng gamit kasama ang balota at least 2 or 3 weeks before the election. Chairman, yung pong sabi niyo kanina, 1,000 ang mga nagbe-verify ng bawat balota. So, milyon ho yan eh. Oo di ba? nga. Kakayanin ba yan 1,000 tao ang nagbe-verify? Isa-isa ha, ng bawat balota, Chairman? Nung pong pinatest natin, nung nandun tayo dyan po sa may Amoranto, nakita natin, nag-a-average ang isang balota ng 7.5 seconds hanggang 9 seconds. Depende kung may makita ng diferensya o problema. Kasi sabi nga po ng mga miyembro ng media, teka muna, Chema, napakaliit naman nung parang dent na yon o yung smudge na yan. Pero siyempre po, hindi naman pwedeng magawa tayo ng pera. Para kasing pera yung ating mga balota dahil number 1 po yan na election document. So once na may makitang kahit kapiraso lamang, yan po ay rejected na kaagad. At ayaw natin i-compromise kasi nga po baka akalain yan ay mga secret markings pa ng balota na kung saan i-questionin o object, baka akala watcher o kaya naman kandidato ang nagpalagay ng mga markings na yan. And pag yan po'y pinadala doon sa mga lugar, sa mga bawat presinto, eksakto lang po ang bilang ng balota sa bilang ng mga registered voter doon sa lugar na yon. Tama po kayo, Mamueng. Bagamat ito ay hindi naman nagha-100% tayo sa kahit anong eleksyon sa pagboto, kalimitan po mga 65 to 70%. Ang pinakamataas na nga yung 84% nung nakaraang 2022 elections. Kaya lang 1:1 lang po tayo sa automated election. Hindi po katulad kapag manual election na meron po tayong laging palabis na 3 bawat presinto. Dahil pagka po kasi manual election, siyempre sinusulat at meron talaga na nagkakaproblema sa pagsusulat ng mga kababayan natin. Pag nagkamali dito at hindi tinanggap ng makina ang balota mo, good Rejected. as gone. Oo, wala na yon. Opo. Samantalahin ko po, Mamueng, Sir Weng, ang pagkakataon sa napakaganda niyong katanungan. Basta po yung gilid ng balota, may makikita po kayong ang tawag po natin dyan, timing marks. Para po yung maliliit na square na kulay black. Huwag po natin pupunitin yon, huwag po natin susulatan yon dahil yung po ay makakakompromiso ng buong balota. Ibig sabihin, napunit nyo yun o kaya nasulatan ng po ninyo, hindi na po mababasa ang buong balota. Samantalang, kung kayo po ay nag-overvote, ang boboto nating senador ay 12, ang naiboto nyo po ay 13. At pagkatapos doon naman sa ibang posisyon, tama naman. Pag sinabing isa lang ang binoto nyo. Pag sinabing 10 lang. Ang magkakaproblema lang po ay yung boto natin doon sa 12 na naging 13. Pero doon sa ibang boto na eksakto naman o kulang, sa halip na 10 ginawa nyo lang 9, ay yan po ay babasahin ng ating mga makina. Wag sobra. Wag sobra. Pwede ka mag-undervote. Wag po overvote. Pwede ka mag-undervote, meaning halimbawa 12 senador, 6 lang binoto mo, babasahin pa rin po yun ang makina. Tama po yan, Mamueng. At kaya again, mas maganda po yung pagpupunta tayo sa mga presinto natin, may dala-dala na tayong sariling kodigo na para po eksakto o kung talagang ayaw nyo namang punuan, ay di at least po, basta may kokopyahin na kaagad para mabilis din yung pong pagboto po natin. Okay, wala akong epekto kung sakasakali kasi itong linggo meron natang isang kandidato nag-withdraw sa pagkasenador. Baka later on, baka may lalabas na naman ng mga TRO na, di ba, payagan itong tumakbo. Yes. Ano kaya, anong preparasyon ng meron ho doon ang COMELEC? O, ito na ho, yung final printing na, wala nang panibago pang printing na gagawin. Hindi nakakayanin pa ng Hindi COMELEC. nakakayanin. Oo. Apo, Sir Weng, Ma'am Weng, sa kasalukuyan may isa pang nag-withdraw po muli at meron pong nagsabi base sa Facebook niya na magwi-withdraw din po siya. At dahil po dyan, inaabangan natin yung pangalawang pag-withdraw kung sakali po. Ngayon po, 65 ang ating kandidato at kung sakali siya po yung mag-withdraw, ay magiging 64 ang kandidato. Pero ang nakalagay po sa ating balota na na-imprenta ay 66 pa rin. Hindi na natin matatanggal yung pong mga kandidato na magwi-withdraw sapagkat siyempre, isipin nyo naman po kung meron na tayong more or less na 30 million na balota mako-compromise. So ang pangalan po nila ay naandyan pa rin sa balota at kung sila ay maiboboto ng mga kababayan natin, lalo na yung mga supporters po nila, at yan po ay makukonsider na lang ng mga boto na stray o hindi po ibibilangin. Hindi po yan isasama sa kahit na kaninong kandidato, pero yan po ay stray, baliwala po ang boto po nila. Ngayon po, tungkol naman po doon sa kung sakasakaling halimbawa may TRO,
at this point po, at least basta hindi po natin masasagot muna yan, Ma'am Weng, Sir Weng. At this point po, at least alam lang ng sambayanan na meron na tayong more or less 30 million na balota na naiimprenta. Oh. Ay, paano safe na yun, Chairman, di ba no? May medyo maganda na yung flow ng trabaho. Pero kung sabi nga ni Weng, kung may mag-TRO pa ulit, Tapos isama. hindi na sila isasama pa. Hindi na. Yun ang final decision ng COMELEC yun, Chairman. Mukha po hindi na natin makakaya talaga at this point. At ito naman po hindi pag-pressure o yung pag-preempt sa aksyon ng ating kagalang-galang na Korte Suprema. Pero talaga po siyempre, ilang araw na lang po, mahigit na 80 na lang na araw ay eleksyon na. And therefore ay medyo napakahirap na at this point na talagang mag-adjust pa tayo. Lalo na sa timeline po natin. Opo. Yung pong mga na-imprenta na-check na-verify na okay na ho yan, kailan ho isi-ship ho yan? May schedule ba tayong Meron yan. shifting sa mga regional offices ng COMELEC? Ay, opo. Alam niyo po, kung makikita po ng lahat at alam na rin po ng mga kababayan natin na ang inuuna po naming imprenta ay yung mga malalayo na mga lugar o rehiyon. Ang kadahilanan, siyempre mas mahirap po kasi either yan ay ibabarko o yung iba naman ay may aeroplano. At pagdating pa doon halimbawa sa probinsya, dadalhin pa sa bawat bayan. Yung bawat bayan minsan ay irororo o bawat bayan halimbawa ay mahaba ang biyahe bago po madala dyan. Dapat po ang timeline namin more or less basta 3 weeks before the election naandyan na ang lahat ng mga kagamitan. Base po sa batas natin, ang lahat po ng election paraphernalia ay kinakailangan ibagsak po sa tinatawag na mga provincial treasurers. Kasi ang provincial treasurers po ang may custody ng lahat ng mga gamit. At doon sa mga political parties and candidates, amin po i-announce kapag magsisip na kami sa region na ito o sa probinsya na yan upang mabantayan niyo po yung pagdating para kahit paano makita niyo na ito'y safely itatago sa isang area at i-store doon habang ito ay dinideliver naman sa iba't ibang munisipyo po natin. Paano yung factor ng weather, Chairman? Yan, Halimbawa, umulan ng malakas, bumaha, habang while in transit yung balota. Ay opo, yan po'y kasama rin naman sa ating pong contingency measure na lalo na. Pati po yung, Ma'am Weng, pati po yung hindi po kasi laging may available na barko halimbawa. Opo. O hindi laging, alam niyo po, yan ay cargo sa aeroplano. So kinakailangan meron po kaming ugnayan mahigpit sa ating pong mga airlines upang maikarga natin ng maayos ito. At yan po'y naka-impake ng maayos kasi. At remember po, opo, katulad halimbawa, Ma'am Weng, Sir Weng, noong mga baterya, yan po'y hindi pwede sa aeroplano. Kaya ang lahat po ng baterya ay nai-advance na namin na pinapa-ship papunta sa mga iba't ibang lugar. At remember, pag bumibili ka nga ng cellphone, hindi po siya naka-fully charged. Tama, opo. Kalimitan 3 bars lang dahil magkokos po yan ang sunog. Alright. Sige. Chairman, good naku, luck. maraming salamat po at marami pa kayong trabaho. Marami pa. Kasama po kami nagbabantay at syempre nananalangin na maging maayos ang trabaho ng COMELEC para sa 2025 midterm elections. Maraming salamat po, Ma'am Weng, Sir Weng, at maraming salamat po sa DCWB. Mabuhay po kayo. Mabuhay Salamat, din po kayo sa Chairman. COMELEC. Thank you and good morning. Again, a happy weekend. COMELEC Chairman George Garcia, nakausap po natin mga kapuso sa ginagawa ko. Hilingan, walang pinoprotektahan.